God will provide. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the first book of Kings, chapter 17, verses 7 to 16, and I read it for you. But after a while, the wadi dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, saying, Go now to Zarephath, which belongs to Sidon, and live there, for I have commanded the widow there to feed you. So he set out and went to Zarephath. When he came to the gate of the town, a widow was there gathering sticks. He called to her and said, Bring me a little water in a vessel, so that I may drink. As she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. But she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of meal in a jar and a little oil in a jug. I am now gathering a couple of sticks so that I may go home and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Do not be afraid. Go, do as you have said. But first make a little cake of it and bring it to me, and afterwards make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of meal will not be emptied, and the jug of oil will not fail until the day that the Lord sends rain on the earth. She went and did as Elijah said, so that she as well as he and her household ate for many days. The jar of meal was not emptied, neither did the jug of oil fail, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Isa sa pinakamalaking pinagmumula ng takot ay ang kakulangan. Kapag kulang ang pera, kulang ang pagkain, kulang ang trabaho, kulang ang kasiguraduhan sa hinaharap, madaling mawalan po ng pag-asa. Kaya natural lang na minsan kumapit tayo ng mahigpit sa kung anong meron tayo dahil natatakot tayong maubusan. Ganito ang sitwasyon ng balo sa unang aklat ng mga hari. May matinding tagtuyot noon at halos wala na siyang makain. Ang natitira na lamang sa kanya ay kaunting harina at langis. Sapat lamang para sa huling pagkain nila ng kanyang anak bago nila harapin ang gutom. Ngunit sa gitna ng kanyang kahirapan, dumating si Propetang Elias at humingi pa ng pagkain. Sa tingin ng tao, parang imposible at hindi makatarungan. Paano ka pa magbibigay kung ikaw mismo ay kapos? Ngunit sinabi ni Elias, huwag kang matakot. At nang magtiwala ang balo sa salita ng Diyos, nangyari ang himala. Hindi naubos ang harina at langis sa kanilang tahanan. Hindi magkukulang ang taong nananalig sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na magiging mayaman tayo o mawawala lahat ang problema, ngunit ipinapangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Minsan hindi sobra-sobra ang biyaya, pero laging sapat. At kadalasan doon natin higit na nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Maraming beses po sa buhay na parang paubos na rin ang harina at langis natin. Paubos na ang lakas, pasensya, pag-asa o kakayahang magpatuloy. Ngunit ang Diyos ay patuloy na nagsasabing, huwag kang matakot, magtiwala ka sa akin. Ang himala ay hindi lang nangyari sa banga ng harina. Ang tunay na himala ay ang pusong natutong manalig kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang pananampalataya ay hindi pagtitiwala sa dami ng hawak natin, kundi sa Diyos na may hawak sa ating buhay. Kapag ang Diyos ang ating sandigan, maaaring kapusin tayo sa material na bagay, pero hindi tayo mauubusan ng kanyang biyaya at pag-aaruga. Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay maaaring mawalan ng maraming bagay, pero hindi kailanman mawawalan ng pag-asa at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, sa mga sandali ng aming kakulangan at takot, turuan mo kaming magtiwala sa iyo.
Palakasin mo ang aming pananampalataya upang lagi naming maranasan ang iyong biyaya at pag-aaruga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.